Puntahan natin yung PI kasi nadinig ko yung mga pahayag nyo rito. Talagang very passionately against PI kayo. No? Bakit ba kayo napapa-PI dito sa PI na to? Kasi kuha naman talaga. Una muna, klaro naman doon. Lumabas ngayon sa Senate investigation. Klaro na ito ay hindi initiated ng taong bayan. Ang People's Initiative under the Constitution, Christian, framers of our Constitution intended that to be a feature of direct democracy. The Philippine state is representative democracy. Pero nagreserba ang framers ng ating Constitution ng mga ilang areas kung saan gumagana ang direct democracy, meaning to say, directly ang taong bayan ang maggagawa ng ordinansa, batas, at mag-aamyenda ng konstitusyon. So it's provided there for direct democracy. So common sense na direct democracy yan, dapat sa kanilang nanggaling ang inisyatibo. Dito sa nangyaring so-called People's Initiative, hindi naman galing sa taong bayan na wala ngang kamuang-muang kung ano yung kanilang pinipirmahan dahil misleading ang mga sinasabi nila. Tingnan mo na lang yung Echapuera ads na binayaran nila ng 50 million. Di ba? Hindi naman yun ang pinapirma nila sa taong bayan. Hindi naman yung pinapirma nila yung edukasyon daw. Di ba? Hindi naman yun. Ang pinapirma nila joint at saka separate voting ba? Dapat joint. Yun ang pinapirma nila. So, talagang misleading. Tapos ginastusan pa nila, nilagyan pa nila ng mga makinarya, may mga tinatawag silang operations manager. So, ito ay political operation. At nakakatawa to, Christian. Doon sa Senate investigation na yun. Parang inamin ni Mr. Oñate na I've been a political operator for 30 years. Ano ang ginagawa ng isang political operator sa People's Initiative? Diba? Ibig sabihin, pinu-political operation mo ito. Hindi ito talaga ay initiative by the people. Diba? So, halatang halata na ito ay gawa-gawa ng mga people in power. And it is a dangerous exercise. Kasi when they have this tool in their hands, they could actually, defeat the will of the people by using the people. Gamit-gamit nila ang so-called people, pero mag-i-introduce sila ng mga bagay-bagay na will be against the people's interest. And when it becomes an easy tool for them, who will say later on, ano na yung babaguhin nilang konstitusyon dyan, ano namang constitutional provision ang babaguhin nila dyan, nakakreate na sila ng mga makinarya for that, nababayaran nila. So it's really dangerous yung ganitong form ng PI. It should be stamped out. Na-miss ko yun, nung pinapanood ko yun, inamin pala niya na political operator siya. Hindi lang yun. I've been a political operator for 30 years. Sabi niya, tapos yung abogado niya, parang hinahabol siya Hinahabol siya, bakit mo sinasabi yan? I could almost imagine yung stress level ni Atty. Abisado na katabi niya. Talaga, alam mo, si Mr. Oñate is really one of the best witnesses. Ang sarap talaga maging witness Kasi hindi mo hinihingi bino-volunteer Diba? Witness against self-interest ba yan? Against himself, di ba? Okay. Ito nga pala, sige, pag-usapan natin yan. Yung PI as designed by the framers of the Constitution as a way to exercise direct democracy. No? Dun po sa mga nanonood, paano ba tayo nakapag-exercise ng direct democracy? Sa pagboto, for instance, no? So we vote directly, yung mga presidente, di ba? Mga ganyan. Pag-usapan natin itong PI. Di ba dapat dyan amendment lang? Okay. One thing that boggles me, attorney, maiisip ba ito lang sa dami ng pwede mong pakialaman sa konstitusyon, one issue, one item, na gagawin mong subject ng PI, I can't imagine na maiisip na ordinaryong Pilipino na, gusto ko po bumoto as one ang mga senador at saka mga house members. I mean, it boggles the mind. Yeah, that's what I pointed out, na ginawa nilang two-stage. Actually, what they want to do is, not to introduce the amendments that they want to make directly to the people. Di ba? Hindi naman nila nilagay doon ang economic provisions na babaguhin para magkaroon ng discussion. Ang kanila lang na pinapirma yung means. So, kasi kapag sa kanilang isip,
kapag kasi na hindi na settle kung joint o separate voting ba ang House at saka ang Senate, magiging obstruction pa siya. So, yung kanilang naging aim is, i-people's initiative natin yung pag-settle ng question na yan. Which again is also suspect kasi ang dapat maging remedyo mo ay pumunta ka sa Supreme Court para i-interpret ang constitutional provision ng 3/4 vote ng all members of Congress, whether it is joint or separate, whether it is intended that Congress will act as a bicameral institution and yung pagiging bicameral nila is carried over to their task as the Constituent Assembly, dapat Supreme Court ang nagde-decide yan di ba? Pero yung ginawa nilang pang-interpret ang taong bayan na ang ibig sabihin yan ay joint. Yun muna yung ginawa nila. Ang pinaka next stage talaga niyan ay hindi na people's initiative. Kasi once na nakalusot na joint voting, ang next stage niyan ay ang magbabago talaga sa konstitusyon ay Constituent Assembly. Hindi na people's initiative, hindi na tao. So yung mga medyo tinatawagan ako, patayin ko lang muna to. So hindi na taong bayan na mag-i-introduce ng amendments niyan. Mga kongresista na kasi joint voting na So, di ba? Hindi naman kasali ang people actually. Di ba? Sa inyong gusto. Di ba? Hindi kasali sa mga changes sa konstitusyon kasi hindi naman yan ang sinabmit mo. Papasok ka pa rin, ang ending pa rin nito ay ang mga kongresista ang mag-i-introduce ng amendments. So talagang nakakatawa Nakakatawa yung kanilang ginagawa. Ano imagine kung metaphor dyan, Attorney Luke, yung tipong, kunwari ko yung congressman, meron kang gustong tahakin na landas, kaso may nakabara, senador. Ngayon, may mga backup ka, mga tao, binola-bola mo. Tanggalin nyo nga itong balakid na to. Yun di ba? Yes, ganun sila para tanggalin yung balakid. Okay. Pag-usapan natin, magkano? 50M ba? I think more than pa yata Yung para 55 yata, if I remember right. Yung kanilang Echapuera. Echapuera pala. Lumabas ba sa, hindi ko kasi na-establish ba kung saan galing yun? Kasi it's not a small amount, no? 55 or 50 million. Alam mo ang sagot nila? Secret. Pinapa-produce na si Mr. Oñate. Sinong donors mo? Kasi sabi niya donors Donors yan. Sino? Lahat ng lista ng donors mo ay dalhin mo dito, next hearing. Ang sabi niya, okay, next hearing, yun yung inattendan ko. Ay, kasi tinanong ko yung mga donors ko kung okay lang, divulge ko name nila, ayaw nila, confidential daw O anong nangyari? Binalik ko na lang yung donation sa kanila. Ayos di ba? Pwedeng iimbentuhin mo yung ganyang kwento kasi ang next na tanong, baka, sige nga, kanino mo binalik? Ganun din ang sasabihin mo, confidential Papasok lahat sa confidential. Yan yung nangyari dyan. So, lalabas, ang donor neto ay secret. Di ba? Okay. May mga secret donors. Kaya di ba tinatanong sila nila, ng ilang mga senador, nagbayad ba na ng donor tax, yung mga ganon, di ba? Yung pagpapalit ng pera. Parang hindi rin yata natapos yung discussion dun tama ba? Hindi. Maganda rin ang kwan. Kaya perfect witness si Mr. Oñate. Perfect witness. Kasi sabi niya, alam mo, di ba, sabi niya, hindi naman ginagawa ko to, political operator ako for 30 years. Di naman ginagawa yan na nagbabayad ng donor's tax So inamin niya na wala ng donor's tax. Pangalawang yun. Ay, Atty. Abisado, gano'n na naman. Gusto na naman siya. Gustong tumalon na. Gano'n na ang bibig niya. Parang dalawang paa mo, nabaril mo magkasunod. Talaga? Grabe. Hindi ko na-alim part na yun. I like him as a witness. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, paki-like at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen.
Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube, saka Facebook stars po. Alam niyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat po.